Kapag may giyera sa lugar mo, hindi ka pwedeng magkamali, lalo na kung may batang umaasa sa'yo. Ito ang 8 unang dapat mong gawin. Bilang isang adult, may ideya ka na kung ano ang unang gagawin mo sakaling biglang sumiklab ang giyera sa lugar mo. Pero iba ang sitwasyon kapag may kasama kang bata. Hindi lang sarili mong iniisip mo, kailangan mo silang gabayan, pakalmahin at panatilihing ligtas sa gitna ng kaguluhan. Sa mga ganitong sitwasyon, ang mga bata ay kadalasang hindi pa lubos na uunawaan ang nangyayari. Mas mabilis silang matakot, malito at magpanik, at sa iyo sila kukuha ng signal kung paano magre-react. Paano mo sila isasama sa pagtatago, pag-evacuate at pag-survive sa isang krisis na hindi nyo nakasanayan. Ito ang 8 pinakamahalagang bagay na kailangan mong malaman, hindi lang para makaligtas, kundi para matiyak na ligtas din ang mga batang umaasa sa iyo. Number 1. Maghanda bago pa ang sakuna. Hindi nagsisimula ang survival sa oras ng giyera. Nagsisimula ito bago pa man ito mangyari. Kaya dapat mong malaman na sa totoong sitwasyon, wala kang sobrang oras. Kapag nagsimula na ang kaguluhan, hindi ka na makakapag-isip ng maayos, hindi ka na makakapagplano, at kadalasan, hindi ka na rin makakapag-empake. Kaya kung doon ka palang kikilos, naku, baka huli ka na. Mas delikado lalo kapag may mga bata kang kasama. Hindi nila agad maiintindihan ang mga nangyayari. Hindi sila sanay sa ganitong sitwasyon at hindi nila kayang mag-improvise. Ikaw ang magiging direksyon nila at kung hindi ka handa, sila ang unang maaapektuhan. Kaya bago pa man may mangyari, dapat nakahanda na ang lahat. May nakaayos ng bag para sa bawat bata na may pagkain, tubig, damit, gamot, IDs at contact numbers. Number 2. Kontrolin ang emosyon. Sa oras na magsimula na ang giyera sa lugar nyo, isa sa mga unang dapat mong gawin ay kontrolin ang iyong sarili bago ka gumawa ng mga susunod na steps. Bago ka kumuha ng mga gamit, mag-ipon ng tubig o tumawag para humingi ng tulong, siguraduhin mong kalmado ka dahil sa sitwasyong ito, hindi ang mismong panganib ang unang pinagbabasihan ng mga bata, kundi ikaw. Sa kilos mo at sa tono ng boses mo sila kukuha ng signal kung ano ang dapat nilang maramdaman at gawin. Kapag nakikita nilang maayos at kontrolado ka, mas magiging maayos din ang kilos nila. Pero kapag naramdaman nilang nagpapanik ka, mabilis din silang matatakot. At kapag ang bata ay natataranta, umiiyak o ayaw gumalaw, maaari nitong mapabagal o mapahinto ang inyong paglikas sa pinakadelikadong oras. Kaya hindi na ito tungkol kung strict o soft ka na magulang. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang kaligtasan nyo. Kaya dapat ikaw ang pinakaunang kalmado at magsisilbing suporta ng mga bata. Ang magiging kilos mo ay dapat kontrolado at mahinahon. Kapag kakausapin mo na ang mga bata bago ka magsalita, huminga ka muna ng dahan-dahan. Pagkatapos, kausapin mo sila sa mababa at steady na boses, hindi pasigaw at hindi rin nagmamadali. Sabihin mo lang ng malinaw at diretso. May nangyayari ngayon. Magkasama tayo at ligtas tayo, basta susunod kayo sa akin. Makinig kayo mabuti at gawin niyo agad ang mga sasabihin ko. Huwag na yung mga mahahabang paliwanag at mga pangakong hindi naman sigurado. Sa gitna ng krisis, mas kailangan nila ng malinaw na direksyon kaysa kompletong paliwanag. Number 3. Limitahan ang impormasyon. Sa ganitong sitwasyon, may mga bagay na makikita at maririnig ang mga bata na hindi nila dapat maranasan. Hindi mo ito kayang kontrolin ng husto, pero kaya mong kontrolin kung gaano karami ang pumapasok na ideya at impormasyon sa kanila. Sa umpisa pa lang ng krisis, limitahan mo agad ang access nila sa phone at social media. Maraming kumakalat na videos at balita na hindi siguradong totoo o masyadong bayolente. Kapag nakita ito ng bata, pwede silang matakot ng sobra at ma-overwhelm. At kapag punong-puno na sila ng emosyon, nahihirapan silang mag-isip ng malinaw. Kaya mahihirapan din silang mag-focus at sumunod sa mga utos mo. Ang ibigay mo lang sa kanila ay impormasyong kaya nilang maintindihan. Para sa mas maliliit na bata, sapat na ang simpleng paliwanag na may nangyayaring unusual sa paligid at kailangan lang muna nilang manatili sa tabi mo at makinig sa mga sasabihin mo. Huwag mo silang lukuhin, pero huwag mo rin silang bombahin ng mga detalye. Number 4. Bigyan ng gagawin ng mga bata. Sa gitna ng krisis, ang batang walang ginagawa ay mas madaling mataranta, pero ang batang may gawain ay mas nagiging kalmado, focused at mas madaling kumilos.
Hindi kailangang mahirap ang ibibigay mong task. Ang mahalaga, alam nila na may responsibilidad sila at bahagi sila ng grupo. Para sa mas maliliit na bata, pwede mong ipahawak sa kanila ang sarili nilang maliit na bag na may tubig, pagkain at isang comfort item tulad ng laruan. Ang pinakaimportante, hindi nila ito bibitawan. Para sa mas nakatatandang mga bata, pwede mong ipahawak sa kanila ang kamay ng mas batang kapatid at siguraduhin hindi nila ito bibitawan kahit anong mangyari. Kung teenager naman, kaya na nila magdala ng mas mabibigat na gamit, tumulong sa pagkuha ng impormasyon at umalalay sa mga kasama na nahihirapang kumilos. Kapag binigyan mo ang bata ng task, mas hindi sila natutulala o na-overwhelm. Kailangan lang na malinaw at may kumpiyansa ang pagbibigay mo ng utos. Number 5. Unahin ang bag ng mga bata. Tulad ng nasabi, dapat nakahanda na ang bag ng mga bata bago pa magsimula ang anumang krisis. Pero kung hindi ito nagawa at biglaan ang paglikas, huwag kang magaksaya ng oras. Kunin mo agad ang bag ng mga bata bago ang sarili mong gamit. Kung iisa lang ang kaya mong dalhin, piliin mo ang para sa kanila. Ang gamit ng isang adult, kadalasan, kayang hanapan ng paraan o mapalitan. Pero ang pangangailangan ng bata, lalo na ang specific sa kanila, hindi basta napapalitan sa gitna ng gulo. Siguraduhin na ang bag ng mga bata ay may pagkain na kaya nilang kainin at tatagal ng ilang araw, gaya ng biscuits, ready-to-eat meals o energy bars, pati gatas tulad ng powdered o ready-to-drink milk. Mga pagkaing hindi kailangang lutuin at hindi madaling masira. Huwag kakalimutan ng tubig, ekstrang damit at anumang gamot na kailangan nila. Kung may maintenance o prescription, siguraduhin may sapat kang dala. Para sa mas maliliit na bata, mahalaga rin ang isang bagay na nagbibigay sa kanila ng comfort, tulad ng laruan. Hindi ito luho. Nakakatulong ito para manatili silang kalmado at functional. Huwag din kalimutan ang kopya ng kanilang identification at isang maliit na first aid kit. Higit sa lahat, dapat may emergency contact card sa bag nila. Nakalagay ang pangalan mo, numero mo at isang taong pwedeng kontakin. Kung kaya, lagyan mo rin ito ng larawan nyo. Hindi man required pero malaking tulong para mas madaling makilala at maibalik sila sa iyo kung magkahiwalay kayo. Ilagay ito sa madaling makita na parte ng bag tulad ng outer pocket dahil kung sakali magkahiwalay kayo, ito ang isa sa pinakamahalagang paraan para maibalik sila sa iyo. Number 6. Gumawa ng dalawang code word. Sa gitna ng ingay, takbuhan at kaguluhan, mabilis masira ang normal na usapan. Minsan hindi ka maririnig o wala ng oras para magpaliwanag. Kaya kailangan ninyo ng isang simpleng paraan para magkaintindihan agad. Kaya importante ang code, salita na may agarang ibig sabihin para sa buong pamilya. Magkaroon ng isang code na ang ibig sabihin ay itigil ang lahat ng ginagawa at lumapit agad sa iyo. Wala nang tanong-tanong at wala nang kahit anong delay. Halimbawa, red. Kapag narinig nila ito, alam nilang kailangan kanilang sundin agad kahit hindi nila naiintindihan ang buong sitwasyon. Pero bukod dyan, dapat may pangalawang code din, ang tinatawag na freeze word. Ito naman ang senyales na kailangan nilang huminto, yumuko o magtago kung kinakailangan, at manahimik. Ito ang gagamitin kapag may agarang panganib at kailangang hindi kayo mapansin. Halimbawa, blue. Importante na napag-usapan na ang mga salitang ito bago pa mangyari ang krisis. Hindi ito iniimbento kung kailan may kaguluhan na. Dapat napapractice nyo na to sa bahay kahit paminsan-minsan. Kahit parang simpleng laro lang, para kapag dumating ang totoong sitwasyon, automatic na ang magiging reaksyon nila. Kapag sanay ang bata sa ganitong sistema, hindi na nila kailangang mag-isip pa. Ikilos sila agad base sa narinig nila. At sa ganitong sitwasyon, ang bilis ng pagsunod ang pwedeng magsalba ng inyong mga buhay. Number 7. Huwag masyadong magmadali. Sa oras ng giyera, natural na gusto mong tumakbo ng mabilis para makalayo agad sa panganib. Pero sa totoo lang, ang sobrang pagmamadali ay pwedeng magdulot ng mas malaking disgrasya, lalo na kung may mga bata kang kasama. Ang mga bata, mas maliliit ang mga hakbang, mas madali silang mapagod, at hindi pa nila kayang i-assess kung ano ang peligro tulad ng isang adult. Kapag pinatakbo mo sila sa gitna ng takot, mas mataas ang chance na matisod, madapa, mabitawan ng kamay mo o mawala sa direksyon. Mas ligtas ang pamilyang mabilis kumilos pero kontrolado pa rin. Tuloy-tuloy na lakad at hindi nagtatakbuhan. Sa ganitong paraan, mas nananatili kayong magkakasama, mas aware kayo sa paligid at mas makakaiwas kayo sa aksidente. Kung may batang maliit, lalo na yung wala pang 5 taon, huwag mo silang hayaang tumakbo sa tabi mo.
Mas ligtas kung buhat mo sila o nakasakay sa likod mo para hindi sila maiwan o madapa. Kung may kasama namang may sakit o hirap gumalaw, kailangan mo itong isaalang-alang sa ruta at bilis ng paggalaw ninyo. Hindi pwedeng may maiwan, kailangan naka-adjust ang plano para sa kanila. Tandaan mo ito, ang bilis ng paggalaw ng grupo ninyo ay nakadepende sa pinakamabagal sa inyo. Hindi pwedeng mag-adjust sa pinakamabilis, priority ang pinakamahina. Number 8. Gumawa ng reunion plan. Isa sa pinaka-nakakatakot na pwedeng mangyari sa isang magulang ay ang mahiwalay sa anak sa gitna ng kaguluhan. Kaya para maiwasan ito, kailangan may malinaw na plano kung saan at paano kayo magkikita ulit. Dapat may napagkasunduan na kayong isang eksaktong lugar kung saan pupunta ang bawat isa kung sakaling magkahiwalay kayo. Hindi ito dapat generic, kailangan specific at kilala ng lahat, tulad ng isang building, eskwelahan o landmark na madaling hanapin. Bukod dito, dapat may pangalawang lugar na naka-ready kung sakaling hindi mapuntahan ang unang napagkasunduan. At may isang taong nasa malayong lugar na alam ng buong pamilya kung paano kontakin. Siya ang magiging sentro ng impormasyon kung sakaling hindi kayo makapag-usap sa isa't isa. Kailangan kabisado ng lahat ang mga contact information, pati ng mga bata. Hindi lang nakasave sa phone, kundi kaya nilang sabihin at tandaan kahit walang gadget. O pwede ring nakasulat sa maliit na card na nasa bag o bulsa nila. Ang mga paraan na ito ay hindi dapat iniisip sa kalagitnaan ng sakuna. Dapat ito ay napagpraktisan na sa loob ng bahay para kapag dumating ang totoong sitwasyon, ang lahat, lalo na ang mga bata, ay hindi na magdadalawang isip pa kung ano ang mga dapat gawin. Hindi kailangang perpekto ang plano, pero ang pamilya na may kahit simpleng paghahanda ay mas may mataas na tsansang manatiling buo at ligtas. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.